Hello mga Mars! Happy life sa ating lahat! So, sa araw na ito, birthday ng kapatid ng asawa ko. Pupunta kami ngayon sa dagat. So, sa isla, actually, siya, floating cottage. So, pupunta kami ngayon. So, early at 6 a.m., nag-prepare ako kasi pupunta din ako sa school kasi parent and teacher conference sa araw na ito. So, maaga akong nag-prepare para naman, para pagdating ko, mamaya, aalis na kami agad. So, nag-prepare ako ng mga gamit. Ito yung anak ko, ito yung si Ryan, ito yung special na anak ko. May autism siya, at saka ADHD din. Hinahanap kong yung isusuot niya na medyo yung pangligo, yung parang shark na outfit niya. Hindi ko mahanap mga Mars. Hindi ko nalala kung saan ko yun nilagay. Maliit lang. Kunti lang naman yung mga damit niya kasi yung mga damit niya ang bilis lang paglakihan kasi medyo lumalaki siya dahil sa gamot niya. So yan, nakita ko na. So pupunta na naman ako sa mga babae para kunin yung mga gamit nila. Actually, last night, pinipare na nila yung mga gamit nila. Nilako yung door kasi susunod sa akin si Ryan at saka natutulog pa yung mga kapatid niya. Hindi ko muna sila kasi aalis din muna ako, pupunta ako sa school nila. So hinayaan ko muna silang matulog. At saka since Sabado naman, kasi pag may klase, talagang early sila nagwe-wake up. Kaya pag mga weekends, hinayaan ko silang matagal gumising. So ito yung pinaprepare nila. So yung mga isusuot nila, ilalagay ko na lang sa kanilang bed. At saka yung isusuot pag tapos maligo, yun yung nilalagay ko sa bag. So yan, tapos na ako. Alam mo ba mga Mars, excited akong maligo kasi sasakay kami ngayon ng pambot kasi yung floating cottage sa isla yun. Alala niyo ba yung Batasan? Siguro nakakilala siguro sa karamihan alam niyo yung Batasan kasi ito yung island dito sa Bohol na talagang lumulubog na pag high tide, talagang may tubig na talaga sa daan. Pagkatapos ng ng earthquake. So pagkatapos ng earthquake, so yan lumulubog na siya, parang palubog na yung island na yon. So nandun yung floating cottage at doon kami maliligo ngayon at saka nagsidatingan na nga yung iba. Ito yung, kasi sabi daw ng kapatid ng asawa ko, alas 8 dapat nandito na sila. Kaya ang aga-aga nila. Tapos ang sinabi ko sa mga kapatid ko, sabi ko alas 9. So hindi nagmatch yung oras namin. Kaya naman, pagdating ko from the school, umalis na kami agad. Pumunta na kami sa Pantalan kasi para naman hindi maboboring yung mga early dumating. So, papunta na kami dyan sa Pantalan, guys. Paglabas namin sa gate, sakto lang din na dumating din yung mga kapatid ko. So, talagang right timing. So, ito na nga. Dumating na kami. Ito yung port namin. So, hinahanap namin dyan kung saan yung pambot na sasakyan namin. Ano bang Tagalog sa pambot, guys? Kung alam nyo yung Tagalog sa pambot, paki-comment please. Kasi may Tagalog ba yung pambot or pambot lang talaga yan? So, ito na nga. Dumating na rin yung kapatid ng mga kapatid ng asawa ko. So kompleto na yung first batch, kaya lalarga na kami. Hala, tuan na siguro siya. Tuan na, pambot para Batasan. Brand out. Okay, Howard. Brand out ito dahil. Anyo tadi ba? Yawa may naglaho. Baka may naglaho. Lagoy mo ito. Asa napit ba? Correcto. Medyo nakikita na namin aming destination Mars, pero nagtataka lang kami kasi yung alam namin is dun kami sa Batasan Island mismo. Kasi yun yung gusto namin kasi mga Mars, yung mga relatives namin nasa Batasan at yung mga kapatid ko gusto talagang pumunta sa Batasan para ma-meet and greet, yung mga relatives namin. Kasi yung papa ko, yung lolo ko, talagang taga Batasan sila. So, yun yung rason, yun yung isa sa rason bakit choice namin maligo dito. Kaya lang, sabi ng kapatid ko, parang yung pinapuntahan namin hindi naman sa Batasan. Nakalimutan ko yung pangalan ng islang ito, Ubayon.
hindi ko na maalala pero hindi siya batasan. Kaya nag-search sila, nag-ano sila ng Google Map kung saan talaga patungo yung pambot. 'Di ba nakakatawa lang, nag-search sila kung saan kung saan kami pupunta, pwede namang tanungin yung bangkero. So for sure, so nagtanong pagtapos ng nag-search, nagtanong sila, so hindi talaga kami pupunta sa Batasan. Yung ano kasi, yung sa floating cottage pala sa Batasan is niwala na. So nag-move na sila ng ibang place kasi parang ginawang restriction area na doon, siguro dahil sa medyo tumaas na yung tubig doon sa Batasan. Siguro lang hindi ako sure. Kaya siguro naging restricted area na siya. So, yung mga floating cottage, ito, na-separate siya, pero may floating cottage daw sa kabila, pero hindi mismo sa Batasan. Pero, nag-offer sila yung pambot, itong package na namin, inavel. Pwede kami mag-tour. Mag-tour kami sa Batasan Mangrove. So, kaya lang hindi na ako or mostly hindi na kami sumama sa tour kasi hindi naman kasi kailangan namin tumingin ng mangrove. Lumaki kami sa ano guys, is malapit sa dagat. So yung mangrove ginawa na namin playground noon, so no need na kaming pumunta doon. Although kahit hindi, medyo a little bit disappointed kami, a little lang naman kasi yung expected namin is dun sa Batasan mismo, pero okay lang naman kasi yung dagat dito ang linaw guys. At saka hindi ako marunong lumangoy. At saka may may kiddie pool. Small kiddie pool na alam mong for sure na hindi lulunod yung anak mo kasi nga for kiddie, ganon. So diyan naliligo yung mga anak ko kasi hindi sila marunong. Actually yung yung panganay ko, pinaano namin to sa swimming lesson, pero 4th session pa lang siya, so hindi pa siya ganun karunong. Hindi pa siya confident na marunong lumangoy. At saka yung mama din nila, syempre ako, hindi din ako marunong. Kaya lang, nagpapasalamat din ako sa floating cottage na ito kasi meron silang life jacket na pwede mong gamitin. So kahit hindi ka marunong lumangoy, okay na okay. So may enjoy mo pa rin yung dagat. Mubo naman ma. At may video key sila dito guys, yung sing-along sa Tagalog. So nakaka-amaze kasi yung gamit din nila dito is yung solar. So hindi talaga boring, may music, pwede kang mag-video key, pwede kang magtumingin ng mga shows. At pwede rin magpa-music. So, hindi boring, hindi plain. So, may sound. So, nakaka-enjoy lang talaga. Na-enjoy talaga kami dito, guys. Ay, yung mga bata, pati yung matatanda. Kahit ako hindi marunong na-enjoy ako kasi gamit ko yung life jacket. Hindi lang ako naka-video sa sarili ko kasi walang taga-video. Ako lang. Yan. Ano daw? So baka excited ka na sa babaw, mura magkakumang. Safety ba, bata? At yung anak ko hindi pa marunong lumangoy, nagsuot siya ng life jacket. Gusto niya talagang lumangoy dyan kasama yung mga pinsan niya. Yung mga pinsan niya guys, marunong lumangoy. Ako yung mga anak talaga ng mga kapatid ko, lahat sila marunong, yung mga anak ko yung hindi. So yan, nag-ano na lang siya ng life jacket at saka nag-hold sa mga sa stairs, sa floating cottage kasi hindi siya marunong. Pero gusto niyang sumali. So sa wakas guys, dumating na yung pagkain. So ang hinihintay namin lahat, lalo na yung anak kong si Ryan, kasi yung anak ko guys is food lover talaga siya. So mahilig talaga siyang kumain, hindi naman halata sa katawan. So yan, hindi na siya makapag-intay, gusto na niyang kumain. Kaya lang yung ibang kasama namin, magtutour pa. So pinakain na lang siya ng lola niya first kasi talagang kumuha na siya ng pagkain, kaya inuna na lang siya para hindi magta-tantrum kasi itong anak ko pag medyo gutom na, pag ganon. So kaya talagang ina-assure namin na may pagkain. Hindi naman siya ganon katakaw guys, talagang nagta-tantrum lang siya pag gutom, ganon. So yan.
Oh, ano, nagdaghan. Daghan limango dia. Boss. Jaga, kamu ko na hapuli dire. Ay, tugagson. Kuya, ay. Asa man ka? Ay, later na, ligo sa. Ba, ligo na. Ligo sa, kay wala pa yung. Oh, lakso na. Kuya. Ha? Oh, pero kaupat pa. Upat pa kasi son. Di pa na siya kamao. Dili mang hurt ha? Dili mang hurt. Kuya, ayaw jump, kuya. Ikaw to, pangmata mo. Takit tayo, skills nga. Kamao ka mo. Tapoy to. Dagat lagi ng ginangod. Ay, ka mo? Hoy. Aw, okay, gito pino ka. Yogasan na ni mo do? Oh? Yogasan na yung adong. Hoy. Dili mang sapli og tubig. Kay mayayang ice. Kanang igon sa nini mo? Dili go out karon. Igon sa nini mo bagaling mata? Oh, ay, anak ni Mari katong gamay sa Hoy, balik! Kuya, balik! Wala pa! No, balik! Balik! Ay, magilatan! Hangit be. Tingnan cellphone. Aba. Fish. Aba. Tingnan cellphone. Len. Tingnan cellphone. Pero fish. Papagay ko nung kinilop ni mo papa. Papa. Hindi ko kinilop. Ito na yung favorite parts mga Mars. Syempre, yung kainan. Pagkatapos ng kainan, naligo kami ulit. Tapos, umuwi na kami. So, actually guys, na-enjoy namin yung yung place mismo, ang linaw ng dagat. Malinis siya sa paningin. Pero pag uwi namin, hindi ko alam kung bakit, pero nangangati kami. Lalo na yung panganay kong anak. Ang dami niyang kate. So, siguro, yung ano lang siguro, yung floating cottage maganda siya. Pero yung disadvantage niya, siguro dahil yung foam yung sa ano niya, doon sa ilalim. So, naanuhan siya ng mga seaweeds. At saka yung seaweed, so doon siguro kakapit yung mga kati-kati sa dagat. Kaya makati siya.
yung anak ko, lalo na yung panganay ko, kasi matagal siyang nandun sa dagat, yung pagdating namin, at saka hanggang pag-uwi namin, so, talagang naliligo siya doon, kaya siya yung malalang kati talagang dinanas. Kami, may mga kati-kati, pero yung siya yung grabe, so, sabi ko sa sarili ko, maganda yung floating, pero yung negative sides niya is makati. Makati siya, guys. I'm not sure if sa seaweed, sa foam, kasi mahirap yung linisin eh. Or mismo sa dagat, pero hindi ako sure kasi sa dagat ang linaw-linaw, nakita naman sa video, 'di ba? Ang linaw-linaw. So, yun lang guys, hanggang dito lang yung video ko. So, thank you for watching at sana wag kayong magsasawa sa akin.